Good morning guys. Time check natin alas 5 ng umaga and we are leaving our accommodation ngayon. Grabe guys. Ganito pala talaga pag nagbakasyon ka tapos ayaw mo maabutan yung mahabang pila lalo na sa mga highlights na mga lugar. So ngayon kami ay papunta ng Lempuyang, the gate to heaven yung tawag nila. Pero dito sobrang taas ng pila kahit na 2 oras away na siya from the main city ng Bali. So people here, kung gusto mong hindi ka mapunta sa pinakadulo ng linya at magantay ng 2 hanggang 3 oras hanggang alas 5 ng umaga guys, gigising at gigising. So ngayon, gising na kami. Dinala na lang namin yung pagkain namin sa kotse at once again, ang bait at ang ganda ng aming accommodation, ang warm ng welcome. Wala akong masabi. Ares, tara, kain na tayo. And they pray for you, So, right? yung next namin na pupuntahan guys, ngayong umaga, yung pinakauna talaga is 20 minutes away lang siya. So, tingnan natin kung gaano kadami yung tao at 5:30 ng umaga. Hindi naman ako na-orient na yung mga tourist spot pala dito, parang pangwakwak. Normal lang ka lang kasi kami na tao eh. Tutulog kami ng alas 8. Pero dito dapat wakwak ka guys. Alas 5 pa lang gising ka na. Tapos yung mga driver dito guys, parang wala silang tulog. Alas 3 ng umaga nagabiyahe na sila para puntahan ang mga bisita, mga customer nila, mga client. At talagang on time sila ha. Okay, kung malate man sila, mga 10 minutes, hindi yung talagang grabe na 1 oras late, hindi. Ikaw naman as customer, ikaw naman as client, huwag ka naman masyadong mareklamo. Kasi as a traveler, lahat talaga unforeseen. Pwedeng mangyari to sa daan, pwedeng maulan, pwedeng traffic. Dapat talaga, traveler, pasensyoso ka. Hindi ka demanding, hindi ka entitled. Hintay ka, mag-intindi ka ba? Mag-give and take, ganyan. So, pag na-late na mga 10 minutes, it's okay, okay lang. Kasi at least gitry naman nila na pumunta talaga on time. Parking at Yeah. So, babayad na tayo ng parking. yeah. So Alright. So, dito pa lang sa gate guys, gi-welcome na kami ng local para magsuot ng local dress nila para magpa-picture sa Heaven's Gate. So, pili lang tayo. Alright guys, so ngayon, gano'n na lang tayo kasi nakaubad tayo. Ngayon, binibihisan nila kami ng traditional Balinese clothes para mas maganda sa picture doon sa taas ng Lempuyang Temple or Heaven's Gate. Buwali ang nagre nila. Grabe guys, kailangan naka-corset guys. Dapat dito Coca-Cola body. At in fairness naman sa mga damit nila guys, ng mga costume sa pinapasuot, halos mababango talaga. Yung talagang alam mo na inaalagaan nila o nilalabhan araw-araw. Kaya put flower ano may... So, makasakay na tayo ng shuttle bus. Other than papunta dito ng alas 5 ng umaga. Guys. Kita nyo, ang tao hindi ko na mabilang. I don't know what's in this place, pero tignan natin sa taas. Grabe. At tatakbuhan yung mga tao dito ha. Once again, nasa Lempuyang Temple tayo. Tatakbuhan, naguunahan. Para 5 pa lang ng umaga. Ang dami-dami nang dumating na sasakyan. Saka hindi ka pwedeng maglakad papunta mismo dun sa spot ng picture spot. Kundi sa shuttle bus. So ayan, naka-shuttle bus kami. Ang ate ko. Suggest this sa ating client. Iyo Bali. Balinese. Salamat pagi. Okay, so now I can see why nasa tuktok pala siya ng bundok etong tinatawag nilang Heaven's Gate.
mahangin, malamig. Normally daw, mainit daw tong mga month na to. Kaso, nagbigla daw ang change yung panahon. I don't know. I don't know him. I don't know him. So, bigla siyang lumamig this season. Pero, para sa amin, I like this weather. Ayan. So, tara, punta na tayo sa taas. Ang dami na rin nagpapalit ng kanilang mga costume. Kami kasi sa baba kami sa may parking lot. Kita nyo guys, ang daming mga turista dito. Ito ginagawa ko para sa inyo, para alam nyo yung expectation versus reality ha. Hindi kayo magtaka. Lalong-lalo na yung may mga kasamang bata, may kasamang matanda. You can buy a ticket for Alright, so ngayon, bibili na tayo ng entrance ticket. Dito naman. 5 a.m. guys. Yan ang dami ng tao. So, may choice ka naman if gusto mong magrenta ng costume or hindi. Pero ganito na siya kadami ngayon. And the men, kapag pumasok yung mga lalaki, kailangan nilang mag-cover up, lalo na yung mga naka-shorts. Wow. That's okay, no worry. Here? Okay. Wait. Okay, finally nandito na tayo. So, yan yung reason. Ayan na yung ate ko na naglakad lang. Yan ang rason bakit pumupunta dito yung mga tao. Basically, temple siya. And nasa tuktok po siya ng bundok. Kaya ang dami-daming gustong pumunta dito para makita lang etong temple na to. And kung saan sila nagpapapicture ngayon, yan yung tinatawag nilang Heaven's Gate. Kasi parang nasa ulap na kami guys, literally. Kita nyo? There are families. So far wala pa ako nakikitang merong dalang mga anak. Mostly adults pa lang talaga. Ayan, nakapila na lahat. Meron ng number. Made, where's the number from? People calling the number. This one. Did they start calling? Ng queue. So kami, number 69 kami guys. Kahit, di ba, bonggang number namin. So kahit na dito ka pa matulog, imposible din siguro na makuha mo yung number 1. Siguro dito ka na lang matulog sa taas ng temple, sa taas ng bundok para makuha mo yung first 1 to 10. Kami guys, number 69. Okay lang kasi maaga pa din naman. Pero ganun yung kanilang way para maging organize, hindi magtulakan. Delikado din kasi pag nagkagulo, baka mahulog dyan mamaya, dedo. So wait lang tayo dito sa gilid. Number 3. Alright, 1 hour later at andito pa rin kami guys. From number 69 yung number namin, number 10 pa lang po. Pero may mga Pilipino na rin dito kanina kasi kami lang yung Pinoy. So, ganyan po siya. At nasa likod ko yung iconic spot for the photo, which is what they call yung gate papuntang langit. Lord, sana po talaga literal sa langit tayo pupunta. Ayan. So habang nag-aantay yung iba guys, paikot-ikot muna, kape-kape muna kasi matagal pa, number 10 pa lang eh. Mga 30 minutes, mga 10 or 15 lang yung natawag. Yung iba matigas ang ulo, alam nilang temple, bawal maghalikan, ang tigas ng ulo nyo, sapakin ko kayo. Ay, sorry. Sorry guys. Alam niyo meron kasi mga ibang kultura na okay lang sa kanila maghalikan kahit saan. Ngayon may nakasulat dito, nakapaskil na malaking ano yung mga bawal. So bawal daw maghalikan. Etong dalawa to, ganda pa naman nila tsaka ang gagwapo pero hindi marunong magsunod sa instruction. Ay.
bawal kasi dito maghalikan, bawal dito yung sexy na damit. So, either magsuot ka ng mga shawl at saka cover sa legs mo, or magsuot ka ng traditional costume na balinese. So, ayan, ikot. Ikot po kayo ng konti. And, ayan, number, I believe nasa malapit na 20 eh. Konti na lang. Yung iba nagpa-practice ng kanilang mga poses. So, hanap lang kami ng ate ko dito ng magagawa namin ng konting video. Wala namang iba. So sometimes guys, kailangan po namin huminto magpa-picture dahil merong mga lokal na mag-worship doon sa taas. And the fogs are higher. So dala na nila yung kanilang mga gamit for their prayers. Mga offerings nila. Sa baba pa po yan sila nang galing. So we have to stop muna. And then continue naman yung mga magpapapicture. Ngayon number 65 na, 69 kami guys, 4 na lang. Para tayong makuyapan Yan ang mga nagagawa ng mga lakwat sa Dora. Pero tingnan natin mamaya kung ano yung mga before and after natin. Pero kung gusto nyo makita guys yung mga, meron po tayong mga shorts na nakakatawa while traveling. Andyan po lahat sa YouTube shorts natin. Tingnan nyo na lang guys. Mga before and after natin, mga Instagram versus realidad. Tapos din tayo. I-attach ko na lang yung cellphone. I-attach ko na lang yung picture dito na inantay namin guys. It's crazy how you're going to be here and enjoy the whole place and take your photos for only like 30 minutes and then 5 seconds lang yung picture. Pero guys, ang kailangan mong antayin 4 hanggang 5 oras. So kung ayaw mong mag-antay ng ganun katagal, alas 2 pa lang ng umaga, magpila ka na guys. Kasi kami alas 5 ng umaga kami nagpila, pero 4 na oras din kami nagantay. Pero okay lang kasi it's worth the experience naman. I would still say that if you really want to do it, you know, na meron talagang mga parts na kailangan talaga kayong mag-sacrifice sa oras. Huwag po kayong magalit, huwag kayong mabagot. Know the behind the scenes, know the reality. Okay, behind your expectation. Yun lang yung sasabihin ko. Para hindi po kayo ma-frustrate. Yun yung tamang word doon. So, after ng 5 seconds, 10 seconds na papicture doon sa gate ng heaven, ayan at pababa na kami. Dahil mostly sa mga pumupunta sa ganitong klaseng lugar ng maaga ay hindi pa nakakakain. So, magbe-breakfast muna kami guys. Nabubulol yung aking Tagalog. Kami magbe-breakfast muna. And, yeah. Enjoy nyo na lang yung ating mga picture. Kasi hindi sila pwedeng kumuha ng video eh. Picture lang talaga. So kami na lang kumuha ng maliit na video. Singit ko na lang din dito para ma-imagine lang ninyo. Pero since ang taas nga ng pila, you don't want naman to take too long time there. Kasi post lang naman yun eh. Basta praktisan mo na lang yung post mo habang nag-aantay. So kung 4 na oras kayong walang ginagawa, Yes. Kung 4 na oras kayo walang ginagawa, ay naku, mag-practice na kayo ng post nyo guys. Dahil talagang diretso-diretso. So tara, mag-order na tayo ng pagkain. Let's go. Magkano daw per kilo? 1/2. No. 50. 50, okay. Where can we have breakfast? Local breakfast? Okay. Have food there. Bibili tayo ngayon guys ng snake fruit. How much? This one 1 kilo. 1 kilo. Can you give me this too? Bibili tayo ng snake fruit. Ayan. Ito muna kami saglit guys para bumili ng ganito. Snake fruit 1 kilo or yung sala. And then, ang ganda ng bayabas na native, mapula. 1 kilo 40. Mahal na te.
Bibili din yung ate ko ng star fruit kasi growing up, marami kaming ganito guys, pero ngayon wala na. It is very nostalgic to see them again. Yan yung naman kung gaano kalaki. Very big. Very big. Bigger than my face. Face talaga. Hindi pa din face. 20 and 50, 70,000 all. Yun mo ba? Ano ko ba? Ano ko guwapa? Ano ko guwapa? Thank you. Tinanong siya ng tendera. Sabi ng tendera, guwapa? Sabi natin ko, thank you. No, you want guwapa. Not guwapa. Yeah, I thought you were guwapa. How much is the total? 70. Okay. So we are going to have breakfast now down there. There. Because if we don't have breakfast, we will all fall down to the ground. Alright, breakfast dinner na naman. Breakfast time namin guys, of course with our view. Ayan. Oh, malapit na makita yung background kanina. Ito yung in-order ng aking ate. Then, nag-order din tayo ng aking, what's this again? Nasi lemak. Yes, it has grilled fish guys, itlog. Then spices. Tsaka ito, how do you call in Indonesian? Bakwan. Very nice. You guys want? Bakwan. Very nice. Let me add one more for that. Hi. Can you add one more of this? One more. One more box. Yes. Yeah, with one please. Yes, thank you. So, masarap to guys, itong bakwan. Sa atin para siyang, ang tawag mo dun? Fritata gulay. Gulay na pinirito. Sabihan ko kayo guys ha, and this is not a joke. 100% we got good food in Bali. So guys, meron silang mga appetizer sa gilid ng food. This one is tempeh. It's spicy. Made of small peanut. Pero maanghang siya guys. And masarap. Nakakagana. Okay guys, pababa na kami. It's okay. It's okay guys. Here? Another bus, okay. So ito yung bus na nila pababa. Yung iba, papunta pa lang sila guys. So ang layo na ng mga number nila. Mag-aantay ka na dito ng mga another 4 na oras. Sasakay na tayo ng shuttle bus para ibalik na natin yung ating mga hiram na mga sarong. Ang ganda ng ate ko. Akala nyo lang guys, ano yan siya, demure. Marami nagsabi, ang demure ng ate mo. Guys, hindi yan siya demure guys, gangster. Yan yung tattoo niya sa likod, ang laki. Gangster yan o, hindi nyo lang alam. Pa-demure lang yan sa harap, pero ang laki ng tattoo niyan sa likod. We got our tattoos, by the way. I think I was 21. Now I know, marami na namang magko-comment dyan, nakapiling perfect. Bahala kayo.
Okay. So, yung ate ko, ilan ang tattoo mo, sis? 3 yung tattoo ng ate ko. Ako naman, 1, 2, 3, 4. 4. Panalo ko, sis. Pero yung sa likod mo kasi, ano yan eh, gigantic. Alright, pababa na tayo. Ito yung isa sa tattoo ko, guys. Pangalan tsaka birthday ni Kuya Kahil. And then, yung tattoo ko dito na freedom. Mamaya ko. Finally, nakababa na kami, guys. Nakababa na kami sa bundok ng mga 5 minutes. At pagkatapos namin mag-picture, hindi na ako makatayo. Ay, sorry. Alright. We have to change first. Which one was it? That's the one, right? Landscape. That's okay. That's enough. 0.5. Hello guys! Ay, nandito na kami ngayon sa may Tirta Ganga, isa sa mga must visit na place dito sa may Lampuyang area. And bibili lang tayong ticket. So dito naman, para siyang palasyo na merong mga isda at maganda yung kanyang landscape at saka yung kanyang style sa loob. Style? Anong style? Tulapan. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Taman Tirta Ganga. Magpa-picture muna tayo siguro kay Maddie. Take us photo. Me and my sister. Thank you. Okay, finally guys. Naka-survive kami ng ilang pictures namin. Pero kita nyo naman kung gaano po siya kapopulated dito na area. So normally, pag chinek nyo po ito sa Instagram, sobrang ganda tingnan, lalo na pag na-filter ng maayos. Pero maganda din naman talaga siya sa harap-harapan. Kaya nga lang, marami ka ng photo bomber. So anyway, marami na ngayon yung mga nagdi-delete ng mga tao sa background. So ipa-delete mo na lang. Pero maganda siya. Bibili ka ng pagkain ng isda sa labas and then you're going to feed the fish. You can take few photos. You can look for good angles. And yeah, then you can save your photos and your experience. But this place is dating bahay ng kanilang hari. Pero nag-relocate na. So ngayon open na siya for public. And all you can do is move around, feed the fish, take photos. There's a restaurant on the side. So ano din siya, refreshing din siya. And pwede ka magpahinga dito. Chill na place. Alright guys, meron din pala silang souvenir area dito sa labas ng Tirta Ganga. So kahit ano pong gusto ninyo, kung gusto niyo yung mga common na souvenir, magnet, ganyan. Pero kung gusto niyo ng can opener, meron po silang can opener dito. Iba't ibang size, merong big, merong small. Kayo na po bahala kung ano yung option ninyo. Ayan. Meron din silang, warakas. Ashley wanted the yellow or purple. But we can get from Tirta. What? Sukawati is it? Wow. Let's go? Let's go. So far kami guys, ako ang nabili ko talaga na souvenir na talagang akin para sa kay Chico at kay Calvi ay yung maracas. Other than that, para kay Mama, para kay Auntie, para kay Ate Buji, yung nagbabantay kay Mayumi, and then kay Giselle, mga ganun. So bukas na natin yung gagawin, wag ngayon. Kasi mahal dito. Ayan guys, finally dumating na kami ng Denpasar. Dito na po yung last day namin.
Nakakaiyak isipin na magpapaalam po kami sa Bali dahil napamahal po sa amin, napamahal ng 7 days. Pero wala na po talaga kaming pera. Kailangan na natin umuwi at maghanap buhay. At namimiss ko na po ang aking mga junanak na mga kulot. Pero ito po ang background ng aming hotel last night. Ito na po siya. Para po kaming nasa Morocco. Parang nasa Morocco, nasa Egypt, something. So, pasok tayo dito, guys. Ang room namin, ayan po. Ayan. Ngayon po, luxurious tayo. Matutulog po tayo sa balat ng kalabaw. Ay, balat ng kambing ata to, guys. And this is a real leather skin. Tapos, ito po ang kanyang kaloob-looban. Ikot ko lang ng konti yung camera. So, ang gaganda talaga ng mga accommodation dito, guys, no? Sa Bali. 30% lang siguro or 20% lang yung chance na kayo ay ma-disappoint. Dahil 80% or 90% pa ay talagang kayo ay ma-amaze sa kanilang mga interior. At mostly ay talagang aesthetic. Katulad po nito. Ayan. So, eto yung aming lampara, guys. Parang hihiramin ko ito mamaya pag sumayaw ako ng Marimar. Ow! Testimitason! Ayun. Merong mini fridge. Meron kaming coffee dito. Wow! Merong coffee filter. Merong menu and everything else. Ang ganda naman ang dekorasyon na to. Parang bagay sa akin yan. Tapos, dito tayo sa gilid. Meron silang mga native decors. Ito, merong sabit-anan dito, guys, ng mga gamit natin. Kung mahilig tayong magsampay-sampay. Pero tingnan nyo, ito, guys, ay hindi po plastic, ha. Sa Pilipinas lang siguro tayo naglalagay ng plastic sa loob ng bahay. Pero dito sa Bali, buhay na buhay po yung mga bulaklak sa loob. Ate, ang ganda na salamin. Ang ganda na salamin niya, guys. But, lahat na lang na pinuntahan natin, gusto mo, sis, gawing bahay. Ayan, sobrang ganda. Plus, may aircon pa siya. And then, pasok tayo sa ating shower area and toilet. Basically, guys, pagpasok natin, isang room lang siya. Pang 2 tao talaga yung shower. Hindi ko kailangang antayin yung ate ko na matagal maligo. Ayan. Kahit 8 kaming magkakapatid, kasya kami dyan. Hindi mawawala ang ating bamboo rail para sa ating mga towel. Then, grabe talaga, guys, sa mga puno. To, guys, puno ba to? Payong to. I like accommodation na nagki-cater for 2 people. Kasi ibig sabihin, walang antayan, lagi kayong sabay. Sabay kayong mag-shower, sabay kayong mag-toothbrush, sabay din dapat kayong malibang. Uy, bakit isa lang yan? Dapat di 2 nyo na lang din yan para sabay na lang din kami maglibang ng ate ko. Aman yan, uy. Yung 2 lahat, tas isa lang yung toilet. Tas ganyan yung decoration nila, guys. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Hawakan natin. Bahala, may mga masamang amoy na to dito galing sa mga tae ng mga tao. Salamin natin is full. Sobrang ganda din. Meron kaming safe, merong blower, merong payong, kompleto. And of course, meron din kaming universal charger, tissue, may hanger, may electric fan kung ayaw mag-aircon. And our light is coming from up there. So, ito ay natural na ilaw. Oh, dapat pala ganito yung pinagawa ko sa kusina. Ang ganda niya tingnan pala. Pag ganun. I like that idea. Actually, natural light. Plus, look at this. Bonggi shoes si Lolo niyo, day. Akala ko yung tirahan ng manok sa amin. Yun pala ay lampara sa taas. How do you rate our last hotel? Not good. Not good daw, pero kopyahin niya lahat. Ayun. So, eto pa lang muna, guys, yung aming... Tapos na ba? Ginaantay na lang nila tayo for massage. Wait lang. Alright. So, dahil pagod na pagod kami at last night na namin to dito sa Bali, guys. Kami po magpapambalinis massage ng aking sisterette. Dahil bukas, kailangan na namin mag-impake at lumayas na po ng Bali, Indonesia, guys. Kailangan na talaga. At
nahati yung puso ko. 40% ayaw ko pang umalis. 60% miss na miss ko na po yung mga anak ko. Kaya uuwi na talaga kami. Ayun. At ito din, papakita natin para ma-mention naman to. Ang ganda. Wow, sobrang pretty. So later, papatuloy natin yung vlog na to. Kung saan tayo mamaya. And ngayon, pupunta muna tayo sa isang spa para magpamasahe. Let's go!